you decide to na-accept yung role niyo sa My Husband's Lover? Knowing na medyo controversial siya, tsaka hindi siya yung typical na teleserye na pinapanood mo. Or let me start lang the question with, paano kayo napunta sa cast ng Husband's Lover? How did it all start? So, actually, yun ang role ko kasi rito, nag-start ako rin sa, alam ko hindi naman ako mahaba, hindi siya yung talagang, yung role na talagang pangmatagal. So, nagulat lang po ako ron, pinatawag ako na meron daw akong taping sa My Husband's Lover. So, tapos sabi ko, ano po ba role? Ako daw yung si Manny, ganyan, na asawa ni Karel Marquez. Sabi ko, ang bata naman ng asawa. Hindi naman po, hindi naman po kayo nagkakalayo sa... Hindi po, pero doon sa edad, siyempre sa edad, hindi ko naman siyempre ano yung edad ko, hindi ko na itinatago. Talaga may edad-edad na rin naman ako kumpara kay Karel. So yun, bagay din po pala daw yung role ko. Nung una kasi talagang asawa nga ako na nagtiwala sa akin si Evelyn. Tapos anak ako, parang baliwala lang sa akin. Hanggang sa nagtatrabaho ako sa custom na pinapasukan ko. So yun, nagkaroon ng conflict po doon sa gawa nung nagkaroon ako ng babae. Oo. Na-involve ako sa babae, hanggang sa kwento, parang galit pa ako kay Evelyn noon. Minsan, nilalambing na nga niya ako eh. Tapos, nagpunta lang ako sa'yo dito, ganun-ganun, dahil kailangan ko tulong mo sa mga anak mo. Tapos, galit pa ako, pero bibigyan ko lang pala 500 pesos. Yun po yung ano, yun yung parang, yun ang pinaka-last na, ano ko, yung nakita ko ng mga tao. Tapos ito po, nung bumalik ako, na-realize ko na iba pala yung ano, pamilya talaga. Kahit na anong mangyayari sa buhay mo, pamilya pa rin ang babalikan mo. Yun po, na-realize ko, talaga mahal ko yung mga anak ko, tsaka ito si Evelyn. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin ang taping. Ito sir, di ba? Yung kayo sa totoong buhay, machong-macho. Yung role nyo dito, machong-macho. Pero yung tema ng mismong programa, medyo may pagka hindi macho. Pero sa tingin nyo ba ay kwentong pangbakla lang ang Manas Bakla? Ay, hindi po. Ito kasi napakalaking... Actually, maraming bumabatikos. Aminin na natin, ganun. Pero, ito kasi kung lalawakan natin yung kaisipan ng mga nanonood sa mga subaybay, hindi pa naman po natatapos kasi yung ending. Kumbaga nagsisimula pa lang or halos kalahati na. Siguro kung hindi man natin dito sa ating, diba, sa Pilipinas, yun talaga. Pero, mangyayari po kasi talaga eh. Diba yung sitwasyon na ganyan. Sa part ko naman, nakilala ako ng mga tao na parang, diba, boost ko. Tapos magugulat sila bakit nandito ako sa ganitong show. Basta yun lang po, ang sa akin lang, kung lalawakan natin, ipinakikita lang po kasi dito talaga yung realidad. Tapos, ito kung paano mo aral na rin po ito sa pamilya. So, lalo na yung kwento pagdating doon nga kay Eric tsaka kay Vincent, di ba yung parang sa totoo lang ang utak kasi ng tao, pwede rin magmahal talaga ng dalawa yung minamahal mo. So, hindi mo alam kung kanino ka eh. Kahit sabihin mo ng mali, sabihin na natin mali, di ba? Dahil kasi kung talagang itutuwid natin yung direksyon ng buhay, talagang mali. Pero, dito po eh, dinadrama at ipinukwento para maano ng tao kung paano mong handlein ang buhay. So pagdating naman dito sa ano, sa i-roll ko po yun rin. Pagdating sa role ko, kung paano naman nagbagong buhay si Manny at nagtiis yung asawa niya. Sabihin, ano ko ron, kung ako po yung nanonood,
hahangaan ko si Evelyn. Kasi binigay niya ng pagkakataon na tanggapin yung asawa niya. So, kasi ang nangyayari po doon, halimbawa, kung ang isang pagkakamali, kung gagantihan po natin ng isa pang pagkakamali, puro mali na. So, yun po, pinakikita lang na ang tao may pagbabago. So, yun o, kailangan magbagong buhay ang tao. Ang tanong po, si Manny po ba talaga, totoo ba yung pagbabago niya ngayon? Sa ngayon po, totoo talaga. Totoo na talaga. Hindi lang si Manny, mismong si Mike Magat. Pwede ko po sabihin yun na ayoko naman magmalinis, pero nararamdaman ko na na talagang nakita ko po sa buhay ngayon. Hindi lang sa pag-aartista ko nakita ko na iba po yung ko kung ikukumpara ko nung araw. So parang na na timing Talaga po. Ano masasabi niyo po bang? Parang natapat talaga yung ginawa, yung mismong pagtatao. So masasabi niyo marami po kayong pagkakapareho ni Manny noon, Mike noon, tsaka Manny ngayon. Yun nung May mga kasing kapilyuhan din po. Hindi naman po ako diba? Siyempre, nung una, hindi talaga tayo Hindi naman masisisig sa magandang lalaki lang. Hindi naman po. Light lang po. Yun sabi ko nga po, siguro hindi na mahirap to. Hindi naman mahirap gampanan. Kasi para sa akin naman, mismo kahit na yung yung family ko, pagka nakausap niyo. Ako, ayoko muna po magsalita. Nang talagang baka mamaya sabihin nyo. Si Mike or si Manny, kwento lang to. Pero ultimo pamilya ko, sabi, parang nagbago ka na yata talaga. Pero hindi pa po dumarating to role na to. Talaga po. Parang inadya ng panahon talaga. Ano po yung pinaka matututunan po ng isang lalaking medyo madaling matukso sa storya po ninyo ni Manny at ni Evelyn? Ang siguro ko lang, i-share ko lang. Sa nakikita ko po yung story. Kaya siguro nagagawa ng lalaki yung gano'n dahil kulang ng kapayapaan sa loob ng bahay, tahan. So, nagkakaroon man ng mga pagsubok or problema sa bahay, dapat to talaga yan unawaan tsaka napag-uusapan. Tapos siguro, ang lalaki kasi minsan tahimik lang yan na hindi nasasabi ng lalaki, ng asawang lalaki sa asawa niya babae na meron siya nakikita hindi tama ron sa asawa niya. Minsan hindi rin naman na-i-open yun. Kasi di ba minsan sasabihin mo, parang baka mamaya parang ma-open yung wife mo, di ba? Asawa mo. So, minsan quiet lang ang lalaki. So, sa akin lang, dapat maging open pala kayo. Open ng communication nyo. Tapos, huwag kayong mahiya. Mag-usap kayo, tapos minsan daanin nyo sa biro. Nagbibiruan kayo sa bahay, ganyan. So, huwag yung parang masyado na kayong busy sa mga ginagawa nyo. Halimbawa, naghahanap buhay yung lalaki. Ito namang asawa niya, kung nasa bahay lang, pagod na pagod sa pag-aasikaso ng mga bata o sa bahay. Natural lang naman yung mapapagod ka, di ba? Pero, siguro yung pagod na yun, nagagawa mo yun dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pagod na ako para mag-away lang kayo. Sasabihin mo yun, kaya lang ako napapagod kahit alay ko to sa pamilya ko Kumbaga, nagsama kami ng asawa ko. Worst by worst, kung ano na maging problema. Pag-uusapan. Yun po ang dapat gawin ng mga sa lahat, yung mga nakakapanood nito walang malaking aral po dito. So yun lang sa akin. Tapos yun namang katulad ko, katulad ni Manny, na sana tuloy-tuloy yung pagbabago. Wag yung kung pinagbigyan ka na ng asawa mo, magte-take two ka pa. Parang inisip mo, Pakap na. Parang yun. Good thing na naman. Tuloy-tuloy dapat ang pagbabago. Wag yung napagbigyan ako ng asawa ko, sandali.
baka pwede uli ako makasimple or matuto. So dapat, hanggat maaari, ano ka na, Nasiraan ng tiwala. pagka nandyan yung tukso, medyo, pigil mo na. Yung mga gano'n. Kantahin ang kanta ni Eva Oo, Eugenio. tapos ano na, antay o tukso. Yun lang po yung nakikita ko na ano, advice. Basta lalawakan lang po yung isip natin kasi nangyayari. Ano po yan eh, asawang babae, asawang lalaki. Minsan nangyayari patakasan yan. So pag hanggat maaari po, mag-usap. Kung ano yung maliit na problema, huwag na palalaki yun. Tapos sa mga babae, ano naman po talagang babae, kailangan sa bahay, ang gawain ng pambabae, yun po talaga yung ginagawa. Diba? Yan ang kaya ka nga nag-asawa para pag nagkapamilya, sikasuhin mo yung mga anak mo, ayusin mo, ikaw naman itong lalaki. Pag nagtatrabaho, umiwas ka na sa mga tukso. At yung perang pinagpapaguran mo, i-save mo kasi napakahirap ng buhay. Para yung pinagtatrabaho mo, yun ang gagamitin mo sa pamilya mo. Masaya ang buhay, tsaka always pray. Lagi lang kayo nagpe-pray. At number 1 po kasi doon sa taas. Yun lang yung ma-advise ko na hindi natin po kaya ang buhay. Kapag kasama mo siya sa taas, kahit ano ang problema, may solution. 101% po yun. Basta ipopokus yung itaas. At ito naman sir, kasi isa rin interesting na character ng show ay nasing match nyo rin na si General Armando Soriano, no? Si Roy Binson, na medyo allergic siya sa mga bading. Dahil hindi niya alam, anak mo pa rin bakla. Kung sakasakali lang sir, ito pang pilitay lang. Kung sakaling magkaroon kayo ng anak na bakla, how will you handle the situation? Siguro, instinct yun eh. Na masyasyak ka. Diba hindi mo pwedeng sabihin na naramdaman mo, siyempre ikaw, macho ka, stick ka, may katungkulan ka pa sa ano. Oo, nakita mo yung anak mo. Natural lang po yun, yung galit. Pero yun lang, kailangan yung galit mo na yun, yung mga kontrolin mo pa rin. Kasi anak mo pa rin yan eh. Kahit ano po mangyayari, anak mo pa rin yan. Minsan nga, di ba, hindi ka bading, hindi ka kung ano man yung kapintasan o kung ano man yung sinasabi nila. Minsan nga, gumagawa ka ng masama, may nakagawa yung anak, di ba, na nakakulong or nakagawa. Di ba, minsan pag anak, ang magulang talagang walang pakialam yan. Anak ko yan eh. Ipaglalaban ko yan. So, parang ganun lang din po yun. At ang kailangan lang nun, nasa pangunawa at kung paano mo siyang siguro yung sitwasyon din eh, iba-iba rin naman po kasi ang tao eh. Kasi ako hindi ko pwedeng sabihin na ikaw dapat ganito gawin mo sa anak mo. Kasi nalaman mo ganito na siya. Ako, kung sagutin ako na ganun ka, ikaw yun, kung ganunin ako, di ba? So, ang sa akin, no, iba-iba pa rin ang pagdadala rin or kung paano mong tatanggapin yung anak mo na gano'n. Pero ako, opinion ko lang po ito. Pag nalaman ko, mabibigla ako, masisyak ako. Pero siguro, darating yung araw may iintindihan ko. Kasi anak ko yan. Kaya lang, i-explain ko sa kanya, papaliwanag ko sa kanya ang buhay at ang pagtanggap sa atin. Medyo, ganyan ka na, iwas ka sa ano. Diba? Kumbaga, huwag ka manlalaki. Iwas ka lang sa, alam mo yung tipong wag mo na masyadong, Wag magbalabis. Wag mo namang ipakita na gano'n ka or yun din sa akin, yun lang po yun sa akin. Siyempre, iba naman na. Iba naman din yung iba na, sige, i-open mo. Ilantat mo para magbibigyan ng hari. Yun naman yung iba. So sa akin, kung gustong gawin naman nung, halimbawa, ako yung tatay, yung anak ko, gusto niya talagang wala na rin ako magagawa. Basta ang malaga ron, huwag mo namang yung anak mo kasi ano man siya, ano man ang kalagayan niya, anak mo pa rin. Dugot laman mo pa rin. Oo, dugot laman mo yan at hindi mo alam
kung tutuusin nga, mas makakatulong yan. Yung pa mag-alaga sa Oo, ang dami nakakatulong na marami po akong kilalang gano'n, di ba? Sila pa nga yung, yung nakakatulong sa pamilya. So, huwag natin i-judge sila. Sir, ano yung two things? Una, ano po yung paborito niyong eksena? Yung eksena niyo po sa My Husband's Lover. At saka pangalawa, ano yung, yun nga, pangkalahatan, ano yung pinaka-favorite niyo part? Ano po yun sa role ko? Opo, Una po sa role niyo. Pangalawa, sa persona. Kahit hindi dun sa eksena ninyo. Okay. Yung una sa eksena niyo, yung pangalawa sa lahat. Pangkalahatan. Yun o, yung tumatak yung role na inamo-amo na ako ng asawa ko. Para bang asawa mo yan or may anak kayo, pinuntahan ka para magbago, oy, ano na ako, nagbago na ako, ganyan. Nagde-dress na ako ngayon. Tapos ikaw naman parang, di ba? Ayaw mo na. Ba't nandito to? Di ba? Parang, tapos nagalit ka. Nung humingi ng sustento yung asawa mo, galit na galit ka pa. Nung pala, 500 pesos lang bibigay mo. Yun ang paborito. Gusto ko yun kasi tumatak sa tao yun. Yun ang nakita ko rin sa eksena namin. Yung sa pangkalahatan naman po, sa takbo ng show, ano pinaka-tumatak sa yung eksena sa ibang character naman? Yun na yung tumatak sa akin dito, yung yung kitang-kita, yung pasok ni Lali. Yung unang nakita niya na si Vincent saka si Eric. Kasi napakasakit nun. Oo. Hindi, totoo po yun. Yun ang Kahit napakasakit hindi nun. na sa lalaki rin, kahit babae din yung kasama niya, masakit pa rin yan. Oo, masakit pa rin yun kahit na, halimbawa, macho yung asawa mo, nakita may babae. Masakit yun. Walang iniwan sa baliktarin natin, di ba? Oo. Halimbawa, ako'y nakakita sa asawa ko, may masakit. Mabaril. So hindi mo alam, baka oo, yun. Ha? Absuelto yun sa korte, pagkaganon. Baka mamaya, manginginig ka. Actually, manginginig ka rin. Kaya ako, idol ko po lahat ang mga artista rito. At ang gagaling po nila. Kaya malaking bagay po sa akin yun na hindi ko po makakalimutan kung nasama ako sa Mayans Music. Sir, what if halimbawa yung GMA, in-offer sa inyo yung role ni either Eric or Vincent? Matanong lang. Tatanggapin niyo po ba? Pinagpawisan na sandali ako, pinagpawisan. Rating ano yun? Kung tatanggapin niya, alin doon? Alin doon? Vincent o Dalawa kay yung Eric? tatanggapin niyo. Teka lang sir, nire-record na. Pangkiliti yan Kung tatanggapin ko, siguro, pwede naman yung di ba yung doble cara? Pwede ako maging Vincent, pwede ako maging Eric, di ba? Ganon. Yung kay Vincent kasi, Macho pa rin. actually, dati gumawa na rin akong ganyan. Talaga po. Gumawa na rin ako, mas ano pa nga po yung yung nagampanan ko Sa ano yun sir? Anong movie yun, sir? Ano yun, action film na di barel talagang ako yung boss. Nakikipagsuntukan ako, suntukan. Tapos nakikipagbarilan ako. Tapos nung kasuntukan ko na itong guwapo talaga, kasuntukan ko. Parang iba na yung naramdaman ko, parang ang suntok ko pag gano'n parang gano'n na, iba na yung So yung role ko na gano'n. Direct. So kaya ako kaya naiintindihan ko dahil hindi lang isa tatlong beses na akong gumanap ng role na gay. Mutik pa pa nang maging apat na Pang-apat na sa Ito. Hindi para sa kanila naman. Siyempre, naman to. Kumbaga, para naman yung role naman ni Manny. Ipakita naman niya na Hindi lahat ng pamilya. lalaki. Maraming makaka-relate sa inyo sir ha? Kasi marami din namang mga lalaki talaga ng bababae. Totoo yun. Kaya nga sabi ko, ano man yung nagawa natin, yung mga past natin na nagawa, hindi na yun yung tinitignan. Ang kailangan yung ngayon na. Pero kailangan pilitin nating magbago. Kasi nangyayari minsan, kaya nasasabihan tayo,
kunwari ka lang bago-bago, bait-bait. Babalik. Oo, babalik ka. Ang tukso naman kasi lagi nandyan lang eh. Lang po. Hindi mo pwedeng sabi, kasi natukso ko eh. Mga ganun. Ang tukso naman po lagi nandyan lang. Hindi mo pwedeng, parang questionin yung tukso. Kasi tinukso ko eh. Pwedeng ibintang. Oo, hindi mo pwedeng ibintang eh. Tao lang ako, gano'n. Nasa atin pala yun. Oo. Saka, kaya ako naman po nasasabi, kasi sa totoong buhay, nagagawa ko na umiwas sa tukso. Uy, mga pwede ba kami maturuan? Oo. Lecture. Kasi Totoo yun. makaiwas sa tukso. Totoo po pala yun. Yung, Kahit malapit na sa inyo, sir, oo, totoo yun. no entry pa rin. Wala, oo, totoo. Ano yun, isipin mo na lang yung mangyayari. After nito, magsisisi ka na naman. Yun lang ang nagawa ko. Kaya sabi ko, hindi ko alam bakit ganun eh. Bakit anak kayo na babae, sir, natakot kayo? Hindi, anak ko, lalaki ang anak ko. Ilang anak niya, sir? Isa lang po, Ilang taon na po? 13. Si Miguel. Miguel din ang pangalan niya. Wala pong signs. Joke. Miguel po ba Actually, kayo? nagmamasdang ko. Joke lang. Pero hindi, ano eh. Lalaki talaga. Talagang crush. May mga crush ang babae. Miguel din ba kayo, Si sir? Vincent, dati Oh, ganun si din Mike po pala. Ah, Miguel din ba kayo? Mike Miguel. Pilit. Ano ba? Pinipilit ko. Sabi ko si Vincent kasi dati ganun. Ganun ba dati? Hindi, joke lang po. Gaganyan, mga malaki kang Pero, Puntal tayo. ito kasi gusto ko rin itanong eh. Pero ang tanong na walang kasagutan. Di ba? Hindi mo alam kung saan, kung ano ba, kung bakit ba ganun. Ang, kasi wala namang tao na gusto niya maging ganun siya. So, parang lumabas sa kanya yun. Hindi naman na Nararamdaman. sinasadya. Kung gano'n talaga na siguro. Si Vincent, nagbabasketball pa eh. Oo. Diba? Nagbo-boxing Boxing pa. pa. Sir, pwede po ba kayo magbigay ng yun nga, invite niyo po yung mga tao na manood pa at abangan yung mga susunod na eksena niyo sa My Husband's Love. Yun po at huwag niyo pong lubayan na subaybayan ng My Husband's Lover. Ito po, may aral po itong teleserye na ito. Basta lalawakan lang po natin yung pangunawa at yung kaisipan natin. Kasi ito po yung nagsisilbing aral din po ito eh. Side nung kila Eric Vincent, lalo na po sa pamilya nila Lali at Evelyn. Ako nga yung naging problema nga ni Evelyn. So, pinakikita lang po namin dito yung pong dating kung ano yung mga nangyayari realidad. At ang tao, nagagawa man natin to, pero may pagbabago po eh. So, yun lang po, huwag niyo pong tigilan na subaybayan. Para naman maaliw-aliw naman po eh sa dami ng ano natin, di ba? Mga problema. So, yun lang po. Ang akin, iba-iba naman po ang opinion ng tao. Basta ang lagi lang po natin tatandaan, pinanonood po natin ito, nasa tao na po kung ano po yung, kung ito ba'y gagayain mo, di ba? Or ito ba'y inspirasyon lang naman? O ito ba'y may entertain ka lang? Yun lang po yun. Tayo naman siguro may mga kanya-kanya na tayo kaisipan. Yun lang po at marami pa po. Abangan nyo yung mga susunod na eksena pa ng My Husband's Lover. Thank you po.